Alam mo yung pakiramdam na parang isinumpa ka mula pa pagkabata. Na kahit anong gawin mo, kahit gaano kakabait, parang may nakadikit na malas sa pangalan mo. Ganon ang buhay ni Lando, isang binatang halos 30 taon na, tahimik, magalang, pero laging tinatalikuran ng kapalaran. Sa baryo ng San Roque, kilala siya bilang anak ng isang aswang. At kahit na wala naman talagang napatunayan, sapat na ang tsismis para paglayuan siya ng mga tao. Hindi niya kilala ang tunay niyang ama, at ang nanay niya, si Aling Cora, ay pumanaw nang siya'y 7 taong gulang pa lang. Sa ospital daw ito namatay, pero ang sabi-sabi, hindi raw ordinaryong sakit ang dahilan ng pagkamatay nito. Ayon sa matatanda, pinulbos daw ng mga albularyo ang katawan ni Cora bago ito inilibing, baka kasi bumalik. Lumaki si Lando sa ilalim ng kalinga ng kanyang tiyo, si Mang Ben, isang matandang mangingisda. Mabait ito pero hindi masalita. Hindi rin ito nakikialam kapag inaasar si Lando ng ibang kabataan. Kung tutuusin, lumaki siyang sanay sa katahimikan, sa pag-iisa, sa masidhing katahimikang madalas ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Lando mula sa palaisdaan, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito nakita, pero ramdam niya yung mabigat na presensya sa likuran mo na kahit hindi mo makita, alam mong nariyan. Sa tuwing lalakad siya ng mabilis, may kaluskos sa damuhan. At kapag tumitigil siya, titigil din ang tunog. Hindi ito hayop. Hindi rin ito tao. Basta may kakaiba. Nang marating niya ang dampa nila, agad siyang sinalubong ng alagang aso nilang si Boggs. Pero imbes na magwagayway ng buntot tulad ng dati, ang hayop ay nagsimulang kumahol ng sunod-sunod. Ang mga mata nito'y nakatuon sa likod ni Lando, sa madilim na bahagi ng bakuran na natatabunan ng kawayanan. Nang lingunin niya, wala namang tao. Pero ang malamig na simoy ng hangin parang dumaan sa kaluluwa niya. Siguro, pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maaliwalas ang langit. Dumaan si Tonyo, ang tanging kaibigan ni Lando. Magkasing edad sila at kababata, pero kahit tinatakot din ng ibang bata noon, nanatiling tapat si Tonyo. Sa simpleng bangkang de kahoy, naglalakad silang dalawa papunta sa laot. Pre, naramdaman mo rin ba kagabi yung parang may sumusunod? Tanong ni Lando, medyo nag-atubili. Ay! Nung pauwi ako, may naramdaman akong mabigat sa paligid. Akala ko nga multo, eh. Napatawa si Tonyo, pero halatang pilit. Sinubukan nitong gawing biro ang takot, pero hindi maikakaila ang tensyon sa boses niya. Baka si Nanay Cora mo yon, dagdag ni Tonyo, pero agad din niyang binawi. Ay sorry, prebiro lang yon ha. Ngumiti si Lando ng pilit. Sanay na siyang binabanggit ang ina niya na parang multo, hindi bilang alaala ng pagmamahal kundi paalala ng takot. Kahit wala siyang malinaw na alaala kay Aling Cora, madalas siyang magising sa mga panaginip kung saan may babaeng nakasuot ng itim, walang mukha, pero tinatawag siya sa pangalan. Habang nasa gitna sila ng dagat, biglang lumamig ang hangin. Dumilim ang langit kahit tanghaling tapat. Nagkatinginan sila ni Tonyo. Hindi normal yon. Sa baryo nila, kapag ganito ang panahon, sinasabi ng matatanda na may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi lindol, kundi mga nilalang na hindi dapat nababanggit sa araw. Maya-maya, may napansin si Tonyo sa braso ni Lando. May marka itong kulay itim, parang paso, pabilog, at tila gumagalaw ang gilid nito. Parang buhay. Pre ano yan? Tanong ni Tonyo, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ko alam, sagot ni Lando, halos pabulong. Pagkagising ko kanina, nariyan na yan. Napayuko si Lando. Kinabahan siya. Sa totoo lang, simula pa noong kaarawan niya nung isang linggo, sunod-sunod na ang kakaibang nararanasan niya. Mula sa mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin niya, hanggang sa mga boses na naririnig niya tuwing hating gabi, mga boses na nagsasabing panahon na. Pagbalik nila sa Pampang, sinalubong sila ni Aling Daria, isa sa mga matatandang albularyo sa baryo. Matagal na itong hindi lumalapit kay Lando, pero ngayon, siya pa ang kusang nag-abot ng isang pulseras na may itim na bato. Isuot mo to, iho, sabi ni Aling Daria, habang nakatingin sa mata ni Lando. May bumubukas na daan at hindi lahat ng lumalabas ay dapat manatili rito. Hindi na nakasagot si Lando. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa papag, ramdam niya ang init ng balat niya,
tila may umaagos na apoy sa loob ng kanyang ugat. Sa panaginip niya, nakita niya ang kanyang ina, si Cora, nakasuot ng duguang saya, nakangiti sa kanya. Aking anak, panahon na para malaman mo ang totoo. Biglang naputol ang panaginip nang magising siya sa isang matinis na sigaw mula sa labas ng dampa. Lumabas siya ng bahay at nakita si Mang Ben, nakaluhod sa harap ng kulungan ng mga manok. Lahat ng alaga nila patay. Wala ni isang sugat, pero ang mga mata ng mga ito ay puti, parang nilunod ng usok. Lumapit siya kay Mang Ben, may babalik, bulong ng matanda, halos hindi marinig. At dala niya ang galit na inipon sa ilalim ng lupa. At sa kalagitnaan ng dilim, mula sa kawayanan sa likod ng dampa, may sumitsit. Mahaba, malamig, at parang boses na hindi galing sa bibig ng tao. Lando. Napatigil siya. Ang boses na yon, narinig na niya dati. Noon pa. Sa kanyang mga panaginip. Hindi na siya bata. Hindi na rin siya takot. Pero ang katotohanang unti-unting lumilitaw, mas malala pa sa pinakamasamang bangungot. May ipinaglihi sa dilim. At siya ang bunga. Hindi na matahimik si Lando matapos ang gabing yon. Sa bawat sulok ng bahay, parang may matang nakatingin. Sa bawat tunog ng hangin, may boses na bumubulong ng lihim. Hindi na bumalik si Mang Ben sa laot kinabukasan. Tahimik lang siyang nakaupo sa may pintuan, hawak ang lumang rosaryo na minsang pag-aari ni Aling Cora. Wala siyang binabanggit pero malinaw ang takot sa mga mata niya. Para bang alam niya kung anong unti-unting gumigising sa katahimikan ng baryo. Paglipas ng ilang araw, mas lumala ang mga kakaibang nangyayari. Isang gabi, nabulabog ang buong lugar dahil sa mga sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Ayon sa mga kapitbahay, nakita raw ng batang si Imi ang nanay niyang lumulutang sa ere habang nakapikit at tila hindi humihinga. Nang lapitan nila, bigla raw itong bumagsak sa lupa at nagising na parang walang nangyari. Simula noon, gabi-gabi na raw itong nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan habang natutulog. May bumabalik, bulong ng isang matanda sa tindahan. At kung anak siya ng aswang, baka siya na ang susunod na gagamitin. Ang pinakamasakit. Ang mata ng mga tao ngayon hindi na nagdududa. Sigurado na sila. Lando raw ang may dala ng kamalasan. Pre, baka dapat kang lumayo muna sa baryo, sabi ni Tonyo isang hapon habang nakaupo sila sa may batuhan sa tabing dagat. Hindi na sila makikinig kahit anong paliwanag. Takot na sila. Kung lalayo ako, mas lalo silang maniniwala na may tinatago ako, sagot ni Lando. Gusto kong malaman ang totoo, Tonyo. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay nanay. Tahimik si Tonyo. Tumingin lang siya sa malayo, sa linya ng dagat kung saan sumasayaw ang alon sa liwanag ng araw. Kung may totoo man sa lahat ng to, anya, baka kailangan mo ng tulong hindi mula sa tao. Sa unang pagkakataon, nabanggit ni Tonyo ang pangalan ni Kalita, isang matandang albularyang naninirahan sa gubat sa likod ng ilog. Matagal na itong hindi nakikita ng mga tao, pero may kwento-kwento na buhay pa raw ito, at tagapangalaga ng mga lihim ng mga nilalang sa kadiliman. Kinabukasan, naglakad si Lando mag-isa papunta sa gubat. Makapalang hamog at tila tahimik ang buong paligid. Parang bawat hakbang niya ay pinakikinggan ng kalikasan. Pagdating sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang maliit na kubo na balot ng mga ugat ng puno at lumot. Tila bahagi na ito ng kagubatan mismo. Halika na, Lando. Matagal na kitang hinihintay, biglang sambit ng isang tinig mula sa loob. Napatingin siya, isang matandang babae ang nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng habing pula at may puting buhok na parang sinulid. Si Kalita nga. Hindi na siya nagulat nang malaman nito ang pangalan niya. Parang natural lang, parang alam na nito ang lahat mula pa noon. Anak ng Cora ng anak ng Silab, sambit ni Kalita habang pinagmamasdan siya. Hindi ka isinumpa, bata. Ikaw ang bunga ng sumpang hindi natapos. Sa loob ng kubo, ipinaliwanag ni Kalita ang matagal nang itinagong kasaysayan ni Aling Cora. Hindi raw ito karaniwang tao. Si Cora ay anak ng isang babaylang isinumpa ng isang makapangyarihang aswang mula sa Visayas, si Silab, ang tinatawag na ina ng gutom. Minsang natalo sa isang ritual, isinumpa ni Silab ang lahi ng babaylang iyon, ang anak ng dugo mo ang magiging susi sa aking pagbangon.
Si Lando pala ang sinasabing susi. Ano nang ibig sabihin yon? Tanong ni Lando, halos manginig sa takot. Na ako ang magpapalaya sa aswang na yon? Hindi kong pipiliin mong lumaban, sagot ni Kalita. Pero ang dilim ay matagal nang nakaabang. At unti-unti na nitong sinisira ang harang. Mula sa isang kahon sa altar, inilabas ni Kalita ang isang mutya, kulay asul, hugis kabibe, at tila may liwanag sa loob nito. Inabot niya ito kay Lando. Mutya ng tanglaw, paliwanag ni Kalita. Ito ang pananggal laban sa panggagapos ng kadiliman. Pero hindi ito sapat. Kailangan mong matutong pigilan ang gising na apoy sa dugo mo. Kung hindi mo ito kontrolin, ikaw mismo ang magiging daan ng pagkawasak. Tila nabalot ng yelo ang dibdib ni Lando. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng narinig. Parang kwento lang ito na ikinukwento ng matatanda tuwing undas. Pero narito siya, hawak ang mutya, nararamdaman ang init ng kanyang balat sa tuwing malapit siya sa anino o sa mga lugar na madilim. Nakakaramdam ako ng galit, amin niya. Minsan, sa gabi, naiisip kong gusto kong makaganti. Sa mga tao. Sa mga tumuring sa amin ni nanay na parang peste. Pero hindi ko ginagawa. Natatakot ako. Ang galit ay likas, sabi ni Kalita. Pero ang pagpili ng landas mo, ikaw ang may hawak noon. Sa sumunod na mga araw, nagbalik si Lando kay Kalita upang magsanay. Tinuruan siyang huminga ng tama, makinig sa hangin, at damhin ang enerhiya ng paligid. Natuto siyang makakita ng tiliwanag ng nilalang, isang uri ng aura na nagsasabi kung ang isang nilalang ay tao, engkanto, o nilikha ng dilim. Ngunit kahit anong pilit ni Kalita, hindi pa rin niya kayang kontrolin ang apoy sa loob niya. Tuwing nauunahan siya ng damdamin, lalo na kung may takot o galit, nagiging mapusok ang kanyang katawan. Minsan, nasunog ang sanga ng puno sa isang iglap ng kanyang palad. Kung hindi mo kayang pigilan yan, babala ni Kalita, baka ikaw pa ang unang kalaban ng mga taong sinumpa mong ipagtatanggol. Muling nagbalik si Lando sa baryo, dala ang mutya sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa katunayan, mas naging malamig pa ang mga ito. Ang mga tingin ay puno ng pag-aalinlangan, takot, at puot. Isang umaga, nakita niya ang isang krus na ipinukpok sa labas ng bahay nila, tanda ng pagtaboy. Mas mabuti pa sigurong wala na lang ako dito, bulong niya sa sarili. Ngunit pag-uwi niya ng gabing yon, nadatnan niyang wala na si Mang Ben sa mesa, may iniwang papel na sulat kamay, patawad, Lando. Hindi ko na kayang labanan ang takot. Umaalis ako at sana huwag mo na akong hanapin. Napaupo siya sa papag, hawak ang sulat. Sa katahimikan ng gabi, muli niyang narinig ang boses na pamilyar. Lando eh. Sa salamin ng bintana, isang aninong hugis babae ang bumungad. Ang mga mata nito'y apoy at ang tinig ay malambing ngunit malamig. Panahon na anak. Hindi agad nakaimik si Lando matapos mabasa ang sulat ni Mang Ben, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Sa loob ng mahabang panahon, akala niya ay kahit papaano, may kasama siyang lumalaban sa katahimikan. Pero ngayon, iniwan na rin siya. Isa na namang tao ang lumayo, tumalikod, at natakot sa aninong nakadikit sa pangalan niya. Pinilit niyang huwag umiyak. Matagal na siyang nasanay sa pagkawala. Sa pagkabata pa lang, araw-araw niyang kinakausap ang sarili para hindi maramdaman ang lungkot. Pero ngayon, iba. Hindi lang ito lungkot, ito'y galit, pagkabigo, at pagkasira ng kaunting tiwalang naiwan sa puso niya. Ano ba talaga ako? Tanong niya sa sarili, habang hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Anak ba ako ng halimaw, o ako ba ang halimaw mismo? Habang nakaupo sa may kusina, napansin niya ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang batok. Ang mga ilaw na gasera ay biglang kumurap at sa gilid ng mata niya may aninong dumaan sa labas ng bintana. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumayo siya at marahang lumapit sa bintana. Sa labas, may tatlong itim na ibon na nakatayo sa bakuran, lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi ito mga karaniwang uwak. Ang mga mata ng mga ito ay pula at ang mga pakpak ay tila gawa sa usok. Isa-isang pumailan lang ang mga ibon paikot sa bahay niya na para bang may binubuo silang bilog sa ere. Biglang bumukas ang pinto. Sa loob ng isang iglap, naramdaman ni Lando ang malamig na presensya na parang lumusot sa katawan niya.
Napaatras siya, at sa tapat ng kanyang altar, nakita niya ang isang aninong hugis tao. Walang mukha, puro itim, pero sa dibdib nito ay may pulang marka, isang hugis bituin na nakabaliktad. Bantay na ng dilim, bulong ni Kalita sa kanyang alaala. Sila ang unang sinisugo upang sirain ang isip ng pinili. Nagliyab ang paligid ng mutya niya, naglabas ito ng bahagyang liwanag na tila tumulak sa anino. Napasigaw ang nilalang, parang masakit na nasunog sa liwanag ng mutya. Nawala ito sa isang iglap, kasabay ng pagputok ng salamin sa bintana. Hinal na hinal si Lando. Hindi pa siya handa. Hindi niya alam kung paano harapin ang mga ganitong nilalang. Wala pa siyang sapat na kaalaman. Wala siyang kasama. At higit sa lahat, hindi pa buo ang loob niya. Kinabukasan, muling bumalik si Lando kay Kalita. Sinimulan na nila, sabi niya habang hinihinal. Hindi pa nga ako handa, Kalita, pero inaatake na nila ako. Tahimik lang ang matanda habang inaayos ang mga halamang gamot sa altar. Pagkatapos ng ilang minuto, saka lang ito nagsalita. Ang dilim ay hindi naghihintay ng tamang oras, Lando. Kapag naramdaman nilang natututo ka na, kikilos sila. At sa mga susunod na araw, mas lalala pa yan. Hindi lang ikaw ang gusto nilang sirain, pati ang mga alaala mo. Pero bakit ako? Bakit hindi yung mga ninuno ko? Bakit kailangan ako pa ang magdala ng lahat ng to? Dahil ikaw ang huling sanga ng dugo. At ikaw lang ang may pusong kayang pumili. Ilang araw pa ang lumipas, pero lalong naging mabigat ang mga pangyayari. Sa baryo, may mga hayop na nawawala, kambing, aso, at mga manok. Isang gabi, nakita raw ng batang si Junjun ang isang nilalang na may mahabang buhok at lumulutang sa ibabaw ng sapa. Tila babae, pero walang mukha. Nang sundan ito ng ama ni Junjun, nawalan daw siya ng malay at nagising na lang sa ilalim ng puno ng balete, may sugat sa dibdib na hugis palad. At si Lando? Araw-araw niyang pinipilit intindihin ang mga tinuro ni Kalita. Pero habang tumatagal, mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang may dalawang tinig sa loob niya. Isa, ang tinig ng kanyang ina, malambing, puno ng pangunawa, laging nagpapaalala ng pagmamahal. At isa pa, malamig, mababa, tila ng akit. Pagod ka na, Lando. Bakit mo pa sila ipinaglalaban? Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagninilay, lumabas siya ng bahay at tumingin sa langit. Wala nang bituin. Natatakpan ng makapal na ulap ang lahat. Sa di kalayuan, may nakita siyang batang babae na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Nakasuot ito ng puti at nakayuko lang. Nilapitan niya ito. Miss, okay ka lang ba? Tanong niya. Ngunit nang lumapit siya, nakita niyang hindi pala bata ang nasa ilalim ng punong yon. Isa itong nilalang na may katawan ng tao pero mukha ng baboy ramo. Matatalim ang kuko at sa bibig nito'y may dugo. Tumakbo si Lando pabalik ng bahay. Pero bago pa siya makalapit sa pintuan, humarang ang isang nilalang na puro itim, tila usok ang katawan, at may mahahabang sungay. Bitawan mo ang mutya. Ibibigay namin sa iyo ang kapangyarihang higit pa sa lahat ng pinangarap mo. Napahinto siya. Bahagi ng loob niya gustong makinig. Gusto niyang iwan ang lahat ng sakit, ng takot, ng pangungutya ng mga tao. Isang bulong lang ng at mawawala ang bigat ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalawang isip, naramdaman niya ang init ng mutya sa kanyang dibdib. Parang tinig ng kanyang ina, isang paalala, hindi ka nilikha para sumuko. Sumigaw siya at inilabas ang liwanag ng mutya. Nagliyab ito, at ang mga nilalang sa paligid niya ay tila nabulag sa lakas ng liwanag. Nawala ang mga anino. Tahimik ulit. Pero alam niyang hindi pa tapos. Malayo pa. Pabalik sa loob ng bahay, napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa bigat ng lahat. Pagod na siya. Gusto lang niyang yakapin ng kanyang ina. Gusto lang niyang may magsabi na magiging maayos ang lahat. Pero wala. Wala na si nanay. Wala na si Mang Ben. At si Tonyo, ilang araw na ring hindi nagpapakita. Nakatulog siyang yakap ang mutya. Sa panaginip, bumalik siya sa isang alaala, siya, bilang batang lalaki, tumatakbo sa tabing dagat, tinatawag ang kanyang ina. At sa dulo ng buhanginan, nakita niya si Aling Cora, nakaupo, pinagmamasdan siya.
Ngumiti ito. Ngunit sa likuran nito may tumataas na anino. Isang malaking nilalang na may mahabang buhok, pulang mata, at mga pakpak ng paniki. Habang nilalapit niya ang tingin, nakita niyang hindi lang ito basta anino, ito ang ina ng gutom. Pagdilat niya, may bakas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Pero sa bawat gabi ng dilim, sa bawat ataking dumarating, sa bawat alaala ng sakit, unti-unti niyang natutuklasan, ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa kapangyarihan. Minsan, galing ito sa pagpili ng tama kahit masakit. Ng liwanag kahit nag-iisa ka. At ngayong gabi, habang muli niyang inaayos ang dasera, may narinig siyang katok sa pinto. 3 katok. Malumanay. Mabigat. Binuksan niya ito. At sa harapan niya si Tonyo. Pero iba ang itsura. Maputla. Namumugto ang mga mata. At sa palad nito isang sulat. Lando, mahina nitong sabi. Kailangan mong makita to, may nangyari kay Kalita. Hindi agad nakaimik si Lando. Tinitigan lang niya si Tonyo na ngayon ay tila ibang tao na maputla, parang gutom, at may nanginginig sa boses. Hawak-hawak nito ang isang gusot na papel, basa sa gilid, tila pinunit mula sa isang lumang aklat o journal. Tahimik na iniabot ni Tonyo yon. Dahan-dahang binasa ni Lando ang sulat habang patuloy ang kaba sa dibdib niya. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang paggapang ng dilim. Wala na akong oras. Dumating na siya. Hindi ako ang target niya, Lando. Ikaw. At ang mutya. May pirma sa ibaba si Kalita. Pero ang tinta ay parang naghalo sa dugo. At sa gilid ng papel, may bakas ng kamay, maliit, marumi, at tila may mga kuko na hindi tao. Nasaan si Kalita, Tonyo? Tanong ni Lando, tinig ay mababa pero nanginginig. Tumango lang si Tonyo sa direksyon ng gubat. Hindi ko siya nakita. Pero naramdaman ko may tinanggal sa mundo. Yumuko siya. At ako ang huling nakausap niya bago siya nawala. Tahimik ang paligid. Pati ang mga kuliglig ay waring natakot kumanta. Sa di kalayuan, may mahinang tunog ng mga sanga na nababali. Mabilis, marahan. Parang may dumaraan sa dilim ng kagubatan. Hindi tayo pwedeng maghintay pa, sambit ni Lando. Dumidilim na ang paligid, Tonyo. At kahit hindi pa ako handa, hindi rin tayo ligtas kahit magtago. Pumasok si Tonyo at naupo sa may bangko. Napansin ni Lando na may sugat ito sa braso, 3 mahahabang galos na parang kinayod ng matatalim na kuko. Sinundan ako pauwi, paliwanag ni Tonyo. Hindi ko alam kung tao pa yung mga yon. Para silang katawan ng tao, pero walang loob. Parang laman lang na ginagalaw ng utos. Muling nagliyab ang kaba sa dibdib ni Lando. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang dugo. May nilalang nang naglalakad sa paligid nila. Hindi na lamang ito kwento. Totoo ito. At palapit ito. Gabi-gabi, dumadalas ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa may ilog, may nakitang bangkay ng baboy na walang laman ang loob pero walang bakas ng sugat sa balat. Sa palengke, isang matandang lalaki ang sumigaw ng darating na ang halimaw, bago biglang naputol ang kanyang hininga at bumagsak sa semento. Sa simbahan, ang krus ay bumaliktad mag-isa sa harap ng mga tao habang ginaganap ang misa. Ang mga tao sa baryo ay unti-unti nang humihiwalay. May mga pamilyang umaalis sa gabi, may mga bahay na nilalagyan ng asin sa bintana at pintuan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lando ang tinitingnan pa rin nila ng masama. Ang sumpay gising na, bulong ng isa sa mga matandang babae sa tindahan. At nasa paligid lang ang anak ng halimaw. Pero wala na siyang lakas para makipagpaliwanag. Alam niyang hindi na siya maiintindihan ng mga taong takot. Kaya imbes na pakinggan sila, pinili niyang maghanda. Sa tulong ni Tonyo, sinimulan niyang itago ang mutya sa isang kwintas na gawa sa pinagtagping damo, kawayan, at itim na sinulid. Gumawa rin sila ng panangga, pinaghalong asin, langis ng nyog, at dahon ng mangkono, ayon sa turo ni Kalita noon. Hindi sapat to, ani Tonyo habang iniikot ang panangga sa paligid ng bahay. Pero kung makapagpatagal man lang kahit ilang minuto, sapat na yon para makatakas o makalaban. Pero kahit anong paghahanda, hindi maalis ang takot ni Lando.
Tuwing gabi, binabagabag siya ng panaginip. Nasa gitna siya ng apoy, habang isang boses na malambing pero nakakatakot ang paulit-ulit na bumubulong, "Lando Sayoko, isusumpa ang aking kagutuman." Minsang nagising siya ng umaga, may marka siya sa dibdib, parang kamay ng bata, pero masyadong malamig ang haplos kahit tirik na ang araw. Doon niya naramdaman na papalapit na talaga ang wakas. Isang gabi, habang naghahanda sila ni Tonyo ng pagkain, may narinig silang kaluskos sa bubong. Mabilis. Mabigat. Sinundan ito ng matinis na tunog, parang mga kuko na kumakaskas sa yero. Kapwa sila napatigil. Humawak si Lando sa mutya. Nagliyab ito ng bahagyang liwanag. Kasabay noon, isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa bubong. Napalingon si Tonyo. Hindi yan hayop. Dahan-dahan silang lumabas ng bahay, dala ang liwanag ng gasera at ang asin na isinilid sa bote. Ngunit wala silang nakita. Katahimikan lang. Hangin na tila malamig kahit tag-init. Ngunit nang umikot sila sa likod bahay, may bakas ng paa sa lupa, hindi paa ng tao. Parang kambal na paa ng hayop pero may patong na hugis ng palad. Nagbabantay na sila, bulong ni Tonyo. Parang sinusukat kung handa ka na. Sa sumunod na mga araw, mas naging matindi ang nararamdaman ni Lando. Parang may mga mata sa likod niya. Parang bawat kilos niya ay may sinusubaybayan. Sa tubig, sa salamin, pati sa mga aninong gumagalaw sa pader ng bahay. Minsan, habang naliligo sa poso, may narinig siyang tinig sa ilalim ng balon. Lando eh. Tinakbo niya palayo. Pagtingin niya sa ilalim ng paa niya, may gumuhit na dugo mula sa poso hanggang sa pintuan ng bahay nila. Hindi na siya makatulog ng buo. Puyat, gutom, pagod, pero patuloy. Kasi alam niya, ang bawat gabing dumaraan ay mas palapit sa araw ng pagharap niya sa halimaw na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Sa gitna ng kanyang kahinaan, bigla siyang kinausap ng isang nilalang sa panaginip. Isang matandang lalaki, nakasuot ng balat ng hayop at may mata na tila liwanag ng buwan. Lando, anya, bata ka pa lang, minarkahan ka na ng dilim. Pero sa puso mo may apoy. At hindi ito apoy ng pagkawasak, ito ang apoy ng pagpili. Natatakot ako, tugon ni Lando. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Lahat sila, iniwan ako. Pati sarili ko, halos hindi ko na makilala. Hindi mo kailangan maging sigurado. Kailangan mo lang tumayo, sabi ng matanda. Dahil kung hindi ikaw, sino pa? Pagdilat niya ng mata, may bagong lakas. Hindi pa buo, pero sapat para muling lumaban. Paglabas niya ng bahay, nadatnan niyang si Tonyo ay nakatingala sa langit. Madilim na ulap ang bumabalot sa buwan. At sa dulo ng daan, may mga aninong papalapit. Tingnan mo, sabi ni Tonyo. Dumarating na sila. Sa bawat hakbang ng mga anino, bumibigat ang hangin. Parang kinukuryente ang balat ni Lando. Pero hindi na siya umatras. Tumayo siya, hawak ang mutya, at pinakiramdaman ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi pa niya alam kung paano haharapin ang lahat. Hindi pa niya alam kung may panalo sa dulo ng labang ito. Pero ngayon, malinaw na sa kanya, hindi niya tinatakasan ang kanyang takot, hinaharap niya ito. At sa huling segundo ng gabi, bago tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, isang matinis na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Lando, anak ng liwanag, handa ka na bang magutom tulad namin? Si Lando ay nanatiling nakatayo sa tapat ng bahay nila, pinakikiramdaman ang hangin na parang binubulungan siya ng libo-libong kaluluwa. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang mutya na ngayon ay umiinit na parang buhay. Sa tabi niya, si Tonyo ay nananatiling tahimik, tila may iniisip na mabigat, pero hindi masabi. Tumigil ang mga anino sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada kung saan walang ilaw ang abot. Doon sa dilim, naroon ang mga nilalang na hindi lubusang tao, hindi hayop, at hindi rin multo, mga nilalang na kay tagal ng pinagsususpetsahan ng mga matatanda, ngunit bihira lang daw talagang nakikita. Mga nilalang na hindi humihinga ng hangin kundi ng takot, ng dugo, ng pangamba. Hindi pa man sila lumalapit, alam na ni Lando, sinusubukan lang nila ang kanyang loob. At sa gabing iyon, hindi pa nila balak umatake, hindi pa. Pero malapit na. Isang pagkakamali lang, isang kahinaan, isang pagdududa, sapat na para bumagsak ang lahat.
Bakit hindi sila tumuloy? Tanong ni Lando kay Tonyo, halos pabulong. Kung gusto nila akong patayin, bakit hindi na lang ngayon? Sumagot si Tonyo, mababa ang boses. Tinitimbang nila kung kakampi mo pa rin ako. Napalingon si Lando. Ano nang ibig mong sabihin? Pero hindi na sumagot si Tonyo. Mabilis siyang pumasok sa bahay at iniwan si Lando sa labas, muling mag-isa. Doon sa ilalim ng dilim, sa malamig na hangin, at sa ilalim ng mga matang hindi niya makita. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa halip, inabangan niya ang liwanag ng umaga habang pilit inuunawa ang sinabi ni Tonyo. Kakampi mo pa rin ako. Parang may ibang kahulugan. At habang iniisip niya ito, may bumabagabag sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal nang nasa loob, pero ngayon lang lumitaw, may tinatago si Tonyo. Kinabukasan, nagkunwaring kalmado si Lando. Naghain siya ng kape, nagpakita ng ngiti. At habang abala si Tonyo sa pag-aayos ng mga anting-anting sa paligid ng bahay, sinimulan niya siyang tanungin ng dahan-dahan. Tonyo, kailan mo pa nakilala si Kalita? Matagal na, sagot nito. Bata pa ako, tinutulungan ko na siya. Bakit? Hindi ka ba niya kinwentuhan tungkol sa mga nilalang na to? Tungkol sa mutya, tanong muli ni Lando. Napatingin si Tonyo. Hindi lahat. May mga bagay na dapat mo raw matutunan sa sarili mo. Ganon ba? Mahinang tango lang ang isinagot ni Lando. Pero sa isip niya, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog si Tonyo sa duyan, dahan-dahang lumabas si Lando. Dala niya ang mutya at ang papel na iniwan ni Kalita. Tumungo siya sa gubat, sa mismong lugar kung saan huling nakita si Kalita. Sa gitna ng mga puno, may malamig na simoy na parang bumabalot sa balat niya. Naroon pa rin ang bakas ng mga paa, mga putol-putol na dahon, at ang amoy ng insenso na tila naglaho sa hangin. At sa gitna ng mga ugat ng isang malaking punong mangkono, may isang maliit na hukay. Nilapitan ni Lando iyon. May iniwang bagay sa loob, isang lumang kwaderno, balot sa tela ng itim. Nang buksan niya, halos hindi siya makahinga. Mga tala. Mga pangalan. Mga larawan. At sa gitna ng lahat ng iyon, larawan ng kanyang ina. Ng kanyang ama. At ni Tonyo noong bata pa. Magkakasama sila. Hindi isang beses lang, kundi madalas. Hindi mo ako kakilala, Lando, biglang narinig niyang bumulong sa kanyang isipan. Hindi mo alam kung sino ka talaga. At lalong hindi mo alam kung sino ang tinatawag mong kaibigan. Bumalik siya sa bahay na may kaba sa dibdib. Hinintay niya ang umaga. At nang magising si Tonyo, buong tapang niyang hinarap ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Matagal mo nang kilala ang pamilya ko, di ba? Hindi agad sumagot si Tonyo. Pero nakita ni Lando ang pagbabago sa mga mata nito. Ang dating masayahin, maalalahanin, ngayon may lungkot at may pag-amin. Hindi ko sinabing hindi ko sila kilala, Anya. Sinabi kong hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman agad. Ano ang totoo, Tonyo? Tanong ni Lando, halos pumutok ang dibdib sa dami ng tanong. Bakit ka may litrato kasama ang nanay at tatay ko? Anong koneksyon mo sa kanila? Bakit mo talaga ako tinutulungan? Tahimik muli si Tonyo. Matagal. Bago ito nagsalita. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Parang nawala ang hangin sa paligid ni Lando. Ano? Hindi ko sinasadya, agad na dagdag ni Tonyo. Pero ako ang nagdala sa kanya kay Kalita. Ako ang nagsabing may sumpa siya. At ako rin ang tumulong sa ritual para ikulong ang dilim sa kanyang loob at sa iyo. Bakit mo hindi sinabi? Dahil mahal kita, Lando. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang kapatid. Lalong nanlamig ang katawan ni Lando. Anak din ako ng isang nilalang. Isang albularyong nalaso ng sariling gahaman. Hindi ko kailanman ninais na mapasama ka sa mundong to, pero nang mamatay ang tatay mo ako ang inutusan ni Kalita na magbantay sa iyo. Nagabayan ka. Kahit hindi ko alam kung kaya kong tumubos sa kasalanan ko. Hindi nakapagsalita si Lando. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero alam din niyang sa kabila ng lahat, si Tonyo ang tanging kasama niya. Ang tanging taong hindi siya iniwan.
Kahit may kasinungalingan, may katotohanan ring totoo, ang pagmamalasakit. Ngunit bago pa niya masabing muli ang kanyang nararamdaman, isang malakas na putok ang yumanig sa labas. Nayanig ang bahay. Umalinggaw ang sigawan sa baryo. Lumabas sila. Sa gitna ng daan, nakatayo ang isang nilalang, matangkad, balingkinitan, balot sa itim, may mata na kulay abo. Sa likod nito, sunog ang ilang bahay. At sa mga bubong, gumagapang ang mga aninong walang mukha. Tumayo ito sa gitna ng mga tao at nagsalita. Lando. Anak ng aswang. Lumabas ka na. Handa na akong tikman ang laman mong taglay ang mutya. Hindi na nila kayang itago ang katotohanan. Hindi na ito laban lang ng gabi laban sa araw. Hindi na ito lihim. Ito na ang umpisa ng digmaan. At habang lumalapit ang nilalang, biglang tumigil si Tonyo. Hindi gumalaw. Hindi sumunod kay Lando. Tonyo. Pero walang tugon. Parang may bumihag sa kanyang katawan. Tonyo, anong ginagawa mo? At doon, nakita ni Lando sa likod ng tenga ni Tonyo may ukit na simbolo. Pareho sa nakita niya sa balikat ng isa sa mga aninong gumagala sa dilim. At sa titig ni Tonyo wala na siyang nakikitang kapatid. Wala na siyang nakikitang kaibigan. Isang tinitingalang kaaway na lang. Tonyo, yun lang ang nasambit ni Lando habang dahan-dahang umaatras, pilit inuunawa ang kinakaharap niya. Ang dating kaibigan, kapatid, kaisa niya sa bawat gabi ng pangamba, ngayon ay tila wala ng bakas ng pagkatao. Ang kanyang mga mata, malamig na parang walang kaluluwa. Nakatitig sa kanya hindi bilang kakampi, kundi bilang isang banta. Nagpanggap ka lang ba sa lahat ng yon? Mahina ngunit nanginginig ang tinig ni Lando. Lahat ng pagtulong mo, lahat ng sakripisyo mo, peke lang pala. Hindi sumagot si Tonyo. Sa halip, isang ngiting malamig ang gumuhit sa kanyang labi. Maya-maya pa'y nagsalita siya, ngunit hindi na yon ang boses na kilala ni Lando. Mababang tinig na parang hinugot mula sa ilalim ng lupa. Ang totoo, Lando, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw ang susi. At simulat sa pool, ang tanging layunin ko ay dalhin ka sa kanya. Sa likod ni Tonyo, lumitaw ang nilalang na kanina'y namumuno sa mga anino, ang itim na anino, ang aswang na matagal nang sinusubaybayan ang dugo ni Lando. Sa wakas, humarap ito sa kanya. Payat, baluktot ang katawan, ngunit bawat galaw nito ay may hatid na puwersa ng isang matandang halimaw na taglay ang kaalaman ng daan-daang taon. Ang anak ng nilimot at isinumpang lahi, wika ng nilalang. Sa wakas ay nahuli rin. Hindi ako susuko, sagot ni Lando, mahigpit ang hawak sa mutya sa kanyang palad. Hindi mo kailangang sumuko. Magpapakawala ka lang. Muli, nagdilim ang paligid. Sumugod ang mga anino. At mula sa kanyang dibdib, biglang sumiklab ang apoy ng mutya, liwanag na halos ikabulag ng mga nilalang. Umatras sila, nagsisisigaw. Ngunit hindi sila umaalis. Pinalilibutan pa rin siya. Kasama si Tonyo sa kanilang gitna. Tonyo, lumaban ka, pagsusumamo ni Lando. Alam kong nariyan ka pa. Kahit saan ka man itinago ng dilim, hanapin mo ang sarili mo. Sandaling tumigil sa paglapit si Tonyo. Sa loob ng kanyang mga mata, tila may pag-aalinlangan. Mabilis na lumitaw at nawala. Ngunit sapat na yon para kay Lando na malaman may laban pa. Sumugod ang unang anino. Tinamaan ito ng liwanag mula sa mutya at nagsisigaw, parang sinusunog. Isa pang nilalang ang tumalon mula sa bubungan, isang hugis paniki na halimaw na may mata sa tiyan, ngunit bago pa ito makarating sa kanya, inilabas ni Lando ang pulseras na iniwan ni Kalita, hinampa sa hangin, at biglang nagliwanag iyon na parang kutsilyo ng araw. Tumilapon ang halimaw, sumambulat ang itim na usok. Ngunit habang lumalaban si Lando, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Ang mutya, habang makapangyarihan, ay may kabayaran. Unti-unting hinihigop nito ang kanyang lakas, ang kanyang alaala, ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal. At habang lumalaban siya sa mga nilalang, ang tunay na laban ay nasa loob ng kanyang sarili, ang pagpigil sa galit, sa puot, sa tukso ng kapangyarihan. Bitawan mo yan, bulong ng itim na anino. Labanan mo kami bilang ikaw. Hindi bilang siya. Siya. Sino?
Muling sumagi sa isip ni Lando ang sinabi ni Kalita noon na ang dugo ng kanyang ama ay hindi ordinaryo. Na may halong dugo ng isang halimaw, isang nilalang na minsang itinakwil ang kanyang lahi upang magmahal ng tao. Hindi ako tulad ninyo, sigaw ni Lando. Ngunit may parte ka ng amin, sabi ng nilalang. At mas malapit ka na sa amin kaysa akala mo. Sumiklab muli ang liwanag mula sa mutya. Sa isang iglap, tumigil ang lahat ng anino. At sa gitna nila, biglang napaluhod si Tonyo, hawak ang ulo, nagsisigaw. Lando, tulungan mo ako, mabilis na nilapitan siya ni Lando, hindi alintana ang panganib. Hinawakan niya ang balikat nito. Sa mismong pagdikit ng kanyang palad, isang alon ng alaala ang dumaan sa kanyang isip, mga araw noong bata pa sila, tuwang-tuwa si Tonyo sa paggawa ng saranggola, mga gabing sabay silang nanonood ng alitaptap sa may tabing ilog. Ang yakap na ginawa ni Tonyo nang unang beses siyang umiyak sa pagkamatay ng kanyang ina. At sa huling sandali ng pagdikit ng kanilang alaala, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang palaso mula sa itim na anino. Tumagos ito sa likod ni Tonyo, lumusot sa kanyang dibdib. Tonyo! Napaluhod si Lando habang hawak ang kaibigan niyang duguan, nanginginig ngunit mumiti pa rin. Salamat. Lando. Alam kong pipiliin mo ang tama. At tuluyan nang lumamig ang katawan ni Tonyo sa kanyang mga bisig. Sumigaw si Lando, hindi na dahil sa galit kundi sa sakit. Sa pagkawala. At mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang isang alingawngaw ng sigaw na hindi na parang sa tao. Ang kanyang mata, bahagyang kumutitap. Ang kanyang kamay, nagsimulang umitim. Ngunit bago pa siya lubusang kainin ng dilim, kinuha niya ang mutya, ipinatong sa dibdib ni Tonyo, at nagsalita. Kung may kapangyarihan ka, ibigay mo sa kanya. Hayaan mong sa huling pagkakataon, siya ang maging liwanag. Sumiklab ang mutya. Sa gitna ng apoy at usok, isang liwanag ang lumabas mula kay Tonyo. Tumayo ang kanyang katawan, hindi na bilang tauhan ng kadiliman, kundi bilang liwanag na pinakawalan ng sakripisyo. Dumiretso siya sa itim na anino, hindi nagsalita, hindi nagdalawang isip. Ang liwanag ay tumagos sa nilalang, at sa isang iglap, nagsimulang mamuo ang mga bitak sa balat nito. Sumisigaw ito, bumabaluktot, sinasambit ang pangalan ni Lando, na parang gusto siyang hilahin pababa. Ngunit huli na. Tumilapon ito pa atras, nabalot ng puting apoy, hanggang sa hindi na makita. Kasama ng lahat ng anino, unti-unting nawala sa hangin. Tahimik. Tila nabura ang dilim. Ngunit ang katahimikan ay hindi ginhawa kundi pagkalugmok. Lando, mag-isa sa gitna ng kalsada, hawak ang abo ng mutya at ang kwentas ni Tonyo. Napaupo siya sa semento, pinipilit intindihin kung ito na ba ang katapusan. Pero bago pa niya maisara ang kanyang isipan, may naramdaman siyang kilabot sa likod ng batok. Bumaling siya. Sa malayo, sa dulo ng gubat, may anino pa ring nakatayo. Isa lang. Ngunit hindi umaalis. Parang nagmamasid lang. At sa ilalim ng buwan, pamilyar ang hugis ng kanyang katawan. Babae. Maikli ang buhok. At sa kanyang palad, may hawak siyang mutya, kapareho ng kay Lando. Ngumiti siya. At sa isang kisap mata, nawala. Hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang ilang araw matapos ang labanan, tahimik ang buong baryo. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa bigat ng mga nawawala at ng mga hindi nababalik. Wala nang mga aninong lumalakad sa gabi, wala nang nilalang na nagmamasid mula sa gubat. Pero ang mga alaala hindi basta nawawala. Si Lando, mag-isa pa ring naninirahan sa kubo sa gilid ng gubat. Sira ang bubong sa isang bahagi, may mga paso ng apoy sa dingding, at sa gitna ng sahig, nakaukit ang hugis ng mutya na minsang nagligtas sa kanilang lahat. Pero hindi na ito umiilaw. Basag na ang bato. Natupok kasama ng sakripisyo ni Tonyo. Araw-araw, sinusubukan niyang balikan ang mga pangyayari. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Tonyo sa huling sandali, yung tipid na ngiti, yung payapang tingin kahit habang dahan-dahang nawawala ang hininga. Hindi niya pa rin alam kung sapat ba ang ginawa niya. O kung may ibang paraan sana para mailigtas ang kaibigan. Dumating isang umaga si Aling Gloria, ina ni Tonyo. Tahimik lang silang nagkaharap. Walang salitang lumabas sa kanilang dalawa ng ilang minuto.
Hanggang sa ilabas ni Lando ang kwentas na iniwan ni Tonyo. Inabot niya ito sa matanda. Hindi ko siya nailigtas, mahina niyang sambit. Tinignan lang siya ni Aling Gloria. May luha sa kanyang mga mata pero ang tinig niya ay matatag. Iniligtas mo ang natitira sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Wala nang kailangang ipaliwanag pa. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Lando ang parehong lungkot, parehong pagkawala. Pero may kaunting kapayapaan na rin doon. Parang kahit papaano, alam ng puso niya na may kabuluhan ng lahat. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unting bumalik ang kaayusan sa baryo. Ang mga tao, bagamat hindi nila alam ang buong nangyari, ay nararamdaman ang pagbabago. Wala na ang bigat sa hangin tuwing gabi. Wala na ang mga ligaw na hayop na nagwawala, o ang mga bata na biglang nagkakasakit tuwing kabilugan ng buwan. Si Lando, bagamat hindi pa ganap na buo, ay nagsimulang tumulong sa mga nasiraan ng bahay. Tahimik lang siya, bihirang magsalita, pero mararamdaman mong may sinisikap siyang ayusin, hindi lang ang mga nasira, kundi pati ang sarili niya. Isang hapon, habang tinutulungan niyang buuin muli ang bakod ng kapilya, lumapit si Kalita. May dala siyang lumang kahon. Tinapik niya sa balikat si Lando at iniabot ito. Naiwan to ng ama mo. Noon pa. Di ko lang nabigyan agad kasi natakot ako, mahina niyang sabi. Binuksan ni Lando ang kahon. Sa loob nito, isang sulat, buhok na puti at luma na ang papel, pero malinaw pa rin ang mga letra. Anak, kung mababasa mo ito, ibig sabihin pinili mong harapin ang dilim sa halip na takasan ito. Pinagmamalaki kita. Napakapit si Lando sa gilid ng kahon habang patuloy na binabasa ang liham. Isinulat ng kanyang ama ang lahat, kung paanong iniwan niya ang lahing aswang upang mamuhay bilang tao, kung paanong minahal niya ang ina ni Lando ng higit sa sarili, at kung paanong itinago niya si Lando hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil sa takot na balang araw, habulin siya ng mundong iniwan niya. May dugo kang hindi mo pinili. Pero ang pagkatao mo, ikaw ang bubuo. Sa huling bahagi ng sulat, may isa pang linya na halos hindi na mabasa. Hindi ko kailanman ginusto na magmana ka ng dilim. Pero kung sakaling dumating ang araw na kailangan mong lumaban, sana'y piliin mong gamitin ang puso mo, hindi ang galit. Lando ay napaluha. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa wakas, may kasagutan na sa matagal niyang tanong, bakit siya naiiba? Bakit siya nilalapitan ng dilim? At higit sa lahat, bakit siya pinili? Dumaan pa ang ilang buwan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kubo, tanaw ang mga bituin, napansin niyang may kumikislap sa may punong kahoy malapit sa kanyang bakuran. Dahan-dahan siyang lumapit. Wala siyang dalang armas. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil pagod na siya sa takot. Sa likod ng puno, wala siyang nakita kundi isang maliit na bato, isang piraso ng mutya, tila bahagi ng orihinal na nabasag. Kinuha niya ito. Mainit pa rin sa palad. Hindi malakas ang liwanag pero sapat na para hindi siya maligaw. Ngumiti siya. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang handa na siya kung sakaling magsimula ulit. Bumalik siya sa loob ng bahay at inilagay ang piraso sa isang kahon na yari sa kahoy. Katabi ng sulat ng kanyang ama at ng kwentas ni Tonyo. Doon, binuo niya ang munting altar ng kanyang alaala. Bawat gabi, bago matulog, sinisilip niya yon. Hindi para mabalot ng lungkot, kundi para alalahanin kung gaano kabigat ang pinasa nila. At gaano kahalaga ang pagpili, kahit sa harap ng kadiliman. Isang araw, may dumating na batang babae sa baryo. Hindi taga roon. Mahiyain, laging nag-iisa. Nalaman ni Lando na ulila ito at walang kamag-anak. Kinuha niya ito bilang tagapag-alaga, kahit na hindi pa siya handang tawaging ama o kuya. Basta't alam niyang hindi niya kayang hayaan muli ang isang bata na maranasan ang iniwan ng dilim. Anong pangalan mo? Tanong niya sa bata. Maya, sagot nito. Maganda, bulong ni Lando. Alam mo bang ang Maya, kahit maliit hindi natatakot lumipad? Umiti ang bata. At sa ngiting iyon, parang may liwanag na bumalik sa mga mata ni Lando. Unti-unti, parang muli siyang natutong huminga. Hindi na siya parehong tao. Hindi na siya si Lando na puno ng galit o takot. Pero hindi rin siya ganap na bayani.
Isa lang siyang taong pinili ang liwanag, kahit minsan, ang puso niya ay nasa dilim. At sa mundong ito na punang misteryo at panganib, minsan, sapat na yon para magsimula muli. Dahil ang tunay na lakas, ay hindi nasusukat sa anong kapangyarihan ang taglay mo kundi sa anong klaseng tao ka, kahit wala na ang lahat.